Mga sariling kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Learning Competency 2C. Nailalapat ang mga sariling kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Sa nakaraang 2 araw na pag-usapan na natin ang kahulugan at kahalagahan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Ngayon naman, tututok tayo sa higit na mahalaga, kung paano natin ito maisasagawa sa tunay na buhay. Tatalakayan natin ang 5 pangunahing kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Ngayon, dumako na tayo sa 5 kilos na ito. Umpisahan natin sa unang hakbang. Una, ang pagtanggap na may nasaktan at may mali. Ang unang hakbang ay ang simpleng pag-amin na may nangyaring hindi maganda at may nasaktan. Hindi ito nangangahulugang ikaw ang may kasalanan palagi. Ibig sabihin lang nito ay handa kang kilalanin na may naging problema at hindi dapat ito baliwalain. Halimbawa, matagal mong kaibigan ang biglang umiwas dahil may nasabi siyang nakasakit sa iyo sa harap ng iba. Hindi mo ito idinideny. Inamin mong masakit talaga at dapat mapag-usapan. Kapag malinaw na sa atin ang nangyari, mas madali nang sumunod ang ikalawang hakbang, pagpapahayag ng damdamin ng may paggalang. Ito ang punto kung saan nagsasabi ka ng totoo, pero may respeto, hindi sigawan, hindi panunumbat, at hindi paninisi. Ito ay ang paglatag ng nararamdaman ng hindi nananakit. Halimbawa, sinabi mo sa kaibigan mo, nasaktan ako noong pinagtawanan mo ako sa harap ng iba. Hindi ko iyon inaasahan mula sa iyo. Maikli, malinaw, at hindi nakasasakit. Kapag naipahayag mo na ang bigat ng loob, handa ka nang gawin ang mas mahirap na bahagi. Ang pangatlong hakbang ay ang malaya at buong pusong pagpapatawad. Ito ang pagpapatawad na hindi sa pilitan. Hindi dahil may nagutos at hindi dahil napilitan ka sa sitwasyon. Ito ay desisyon, isang panloob na paglaya. Halimbawa, sinabi mo sa sarili mo, oo, nagkamali siya, pero hindi ko hahayaang kainin ako ng sama ng loob. Hindi ibig sabihin na okay na agad ang lahat, pero pinili mong bitawan ang bigat ng puso. Kapag nagawa mo ang kusang pagpapatawad, susunod na ang pagkilos para maiayos ang relasyon. Ang pang-apat, pagsisimula ng bukas at tapat na usapan. Maaaring ikaw ang maunang makipag-usap o maaaring tanggapin mo ang paglapit ng kapwa. Layunin nito ang linawin ang hindi pagkakaintindihan at panatilihin ang respeto. Halimbawa, inimbitahan mo siyang mag-usap sa tahimik na lugar. Sinabi mo, gusto kong maayos ito. Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. At nakinig ka rin sa paliwanag niya. At kung maayos ang usapan, mas madali nang gawin ang huling hakbang. At ito ay ang pagpapatibay ng relasyon at pagpapatuloy ng kabutihan. Ito ay paglikha ng bagong simula. Ito ang pagpili na maging mabuti pa rin. Magtiwala ng paunti-unti at magbigay ng pagkakataon para muling lumago ang relasyon. Halimbawa, nagdesisyon kayong simulan ulit ng dahan-dahan. Mas maingat, mas tapat, at mas nagtataya ng respeto sa isa't isa. Hindi bigla ang balik sa dati, pero unti-unting muling pagbabalik ng tiwala. At ito ang 5 kilos na maaari nating isabuhay para sa tunay na pagpapatawad at pakikipagkasundo. Ang 5 kilos na ito ay hindi lamang teorya, kundi mga konkretong hakbang ito na maaari nating simulan anumang oras. Sa bawat pagsubok, tandaan nating may kapangyarihan tayong pumili ng kabutihan, kapayapaan at muling pagbuo ng tiwala.